Bakit inangkin ni David ang asawa ng kanyang kawal? Tulad ni David na gumamit ng kanyang posisyon bilang hari para kunin si Bathsheba na asawa ng kanyang kawal, may mga modernong personalidad na gumagamit ng kanilang kapangyarihan, pera o impluensya para makipagrelasyon sa isang tao na hindi dapat o kaya'y mang-abuso ng kanilang mga subordinates, tulad ng empleyado o tauhan na nasa ilalim ng kanilang autoridad. Narito ang kwento ni David na makakapulutan ng aral. Si David ay hindi isinilang bilang isang prinsipe. Siya ay nagmula sa bayan ng Bethlehem at ang pinakabunso sa 8 anak ni Jesse. Nang matapos mapaslang ni David si Goliath gamit ang isang tirador at 5 bato sa pamamagitan ng pagpalo ng bato sa noo ng dambuhala, naging tanyag si David at inilagay siya sa hukbo ni Saul. Dahil sa inggit, tinangka ni Haring Saul na patayin si David. Si David ay tumakas at nagtago, kasama ang kanyang mga tapat na mga kawal taga-sunod. Nang mamatay sina Haring Saul at ang kanyang mga anak, bumalik si David, kasama ang matalik na kaibigan na si Jonathan. Naghari siya doon ng 7 taon at 6 na buwan. Pagkatapos nang mamatay ang anak ni Saul na naghari sa natitirang bahagi ng Israel, nagkaisa ang lahat ng mga tribo at pinahiran ng langis si David bilang hari ng buong Israel sa edad na 30. Isang gabi, habang naglalakad si Haring David sa bubungan ng kanyang palasyo, nakita niya si Bathsheba na naliligo. Sinasabi sa Biblia na si Bathsheba ay napakaganda. Dahil sa pagnanasa, nagpadala si David ng mga sugo upang alamin kung sino ito. Nang malaman na kasal si Bathsheba kay Urias na kanyang kawal, na nasa digmaan at naglilingkod sa kanya, ipinakuha pa rin ni David si Bathsheba at sumiping siya dito. Ito ay tinatawag na pangangalunya o adultery. Nang malaman ni Bathsheba na siya ay nagdadalang tao, nag-alala si David na malaman ang kanyang kasalanan. Sinubukan niyang papuntahin si Urias sa bahay nito mula sa digmaan upang sumiping sa kanyang asawa at upang maituring na kay Urias ang bata. Gayunpaman, tumanggi si Urias na magsaya kasama ang kanyang asawa habang ang kanyang mga kasamahan ay nasa panganib sa labanan. Dahil nabigo ang kanyang unang plano, gumawa si David ng mas matinding kasalanan. Nagpadala siya ng liham sa commander ng hukbo na si Joab na naguutos na ilagay si Urias sa pinakamapanganib na bahagi ng labanan at iwanan upang mamatay. At sa huli, napatay nga si Urias. Pagkatapos magdalamhati ni Bathsheba sa pagkamatay ng kanyang asawa, kinuha siya ni David at ginawang kanyang asawa. Hindi nagustuhan ng Panginoon ang ginawa ni David. Ipinadala niya ang propetang si Nathan upang harapin si David at sabihin ang hatol ng Diyos. Nang magalit si David, sinabi ni Nathan, "Ikaw ang taong iyon." Inamin ni David ang kanyang kasalanan at nagsisi. Bagamat pinatawad ang kanyang kaluluwa, ang mga kahihinatnan o consequences ng kanyang ginawa ay hindi inalis. Ang bata na ipinanganak mula sa kanilang pangangalunya ay namatay bilang parusa. Sa madaling salita, inagaw ni David si Bathsheba at pinatay si Urias dahil sa pagnanasa at sa pagsisikap na itago ang kanyang kasalanan. Ito ay nagpapakita na kahit ang isang taong pinili ng Diyos ay maaring magkamali ng matindi. Ang pagkakahawig nito sa modernong panahon ay madalas na umiikot sa 3 pangunahing elemento ng kanyang kasalanan: paggamit ng kapangyarihan o power abuse, imoralidad at pagtatago. Tulad ni David na gumamit ng kanyang posisyon bilang hari para kunin si Bathsheba na asawa ng kanyang kawal, may mga modernong personalidad na gumagamit ng kanilang kapangyarihan, pera o impluensya para makipagrelasyon sa isang tao na hindi dapat o kaya'y mang-abuso sa ibang tao para sa pansariling interes. At itago ang kasalanan upang maging mabuti sila sa tingin ng mga mamamayan. At ito ay may kaukulang parusa galing sa Panginoon. Bakit winasak ng Diyos ang lungsod ng Sodoma? At bakit naging isang haliging asin ang asawa ni Lot ayon sa Biblia? Sa kwentong ito ay makikita natin kung gaano pinapakita ng Diyos ang kanyang galit sa mga bansa na talamak na pagnanakaw
pag-abuso sa kapangyarihan, makasarili, prostitusyon, at iba pang uri ng hayag at walang hiya, na paglabag sa tradisyonal na pamantayan ng moralidad at walang awa na umaabuso sa mahihirap. Narito ang kwento. Si Lot ay pamangkin ni Abraham na tumira kasama ang kanyang pamilya sa kapatagan ng Jordan, malapit sa lungsod ng Sodoma na sinasabing mayayaman at sagana. Ngunit sa kabila ng kasaganaan ng mga tao sa Sodoma at Gomora ay labis na naging masama at immoral. Ang Biblia ay naglalarawan ng kanilang kasalanan bilang napakalaki at kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ayon kay Propeta Ezekiel 16 verse 49 hanggang 50, ang mga tao ay may kayabangan at labis na pagmamataas, kasaganaan ng pagkain at kaginhawaan, ang pagiging mayaman at labis na pagkabusog, ngunit walang pakialam sa mahihirap o hindi pagtulong sa dukha. Hindi nila tinulungan ang mga mahihirap at nangangailangan sa kabila ng kanilang yaman. Kabilang sa kanilang mga kasalanan ang pakikipagtalik sa kapwa lalaki at ang kawalan ng mabuting pakikitungo o inhospitality sa mga bisita na may kasamang masasamang hangarin, kasama na dito ang walang respeto. Ayon sa Biblia, Genesis 13 verse 13 at 18 verse 20. Ang mga tao sa Sodoma ay lubhang masama at napakalaki ng kanilang kasalanan kaya't umabot sa Diyos ang kanilang daing. Ngunit sila ay nagpapatuloy sa kanilang mga kasalanan nang walang pagsisisi. Dahil dito, nagpadala ang Diyos ng 2 anghel na nagpakita bilang mga lalaki upang siyasatin ang lungsod ng Sodoma. Sinalubong sila ni Lot at pinatuloy sa kanyang bahay para magpalipas ng gabi. Bago sila matulog, pinalibutan ng lahat ng kalalakihan ng Sodoma ang bahay ni Lot. Pilit nilang hiningi kay Lot na ilabas ang kanyang mga panauhin, ang tinutukoy ay ang mga anghel, upang na makilalan. Nang malaman ito sa pagnanais na makipagtalik sila sa mga anghel, tinulungan ng mga anghel si Lot at ang pamilya nito na makalabas. Ayon sa Genesis 19 verse 13, sapagkat aming lilipulin ang dakong ito dahil sa napakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Panginoon at kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipulin. Bago sila tumakas, binigyan ng mga anghel ang matinding babala sina Lot, ang kanyang asawa at 2 anak na babae ayon sa Genesis 19 verse 17. At nangyari, nang mailabas na sila na sinabi, magtanan ka dahil sa iyong buhay. Huwag kang lilingon sa iyong likuran at huwag kang hihinto sa buong kapatagan. Tumakas ka sa bundok, baka ikaw ay maparam. Ang asawa ni Lot ay hindi sumunod sa utos ng Diyos. Habang nagpaulan ng Diyos ng nagliliyab na asupre at apoy sa buong kapatagan, lumingon siya. Marahil dahil sa panghihinayang sa naiwan nilang ari-arian o sa mga taong namamatay. Bilang agarang kahihinatnan ng kanyang pagsuway, siya ay naging isang haliging asin. Ayon yan sa Genesis 19 verse 26. Ang pagkawasak ng Sodoma at Gomora ay nagsisilbing isang halimbawa ng hatol ng Diyos sa mga taong patuloy na gumagawa ng kasalanan, pag-aabuso sa kapangyarihan para sa pansariling intensyon upang yumaman at magpakasasa sa pansamantalang kaligayahan at pakikiapid sa asawa ng may asawa. Nagpapakita ito ng kawalan ng pagkilala sa Diyos at tumatanggi sa pagsunod sa Kanya. Katulad ng isang lunsod na umabot sa sukdulan ng kasalanan, ang mga gumagawa ng karumaldumal na kasalanan sa harapan ng Diyos ay may kaukulang parusa na kahihinatnan. Bakit paiksi ng paiksi ang buhay ng tao sa mundo? At bakit mahaba ang buhay ng tao noon ayon sa Biblia? Ito ba ay nagpapahiwatig na malapit na ang katapusan ng mundo? Maraming teorya at posibleng paliwanag ang sinasabi ng mga eskolar at iba pa batay sa Biblia kung bakit napakahaba ng buhay ng mga tao noong unang panahon, lalo na bago ang baha noong panahon ni Noe. Sinasabing ang mga unang tao, gaya ni na Adan at mga sumunod na henerasyon, ay mas malapit sa orihinal na kasakdalan ng tao na nilikha ng Diyos. Bago pumasok ang kasalanan at kamatayan, ang orihinal na layunin ng Diyos ay mabuhay ang tao ng walang hanggan. Ayon yan sa Genesis 2 verse 15 hanggang 17.
Habang lumalayo ang henerasyon mula kay Adan at habang dumarami ang kasalanan, unti-unting umikli ang haba ng buhay ng tao. Ang taong nabuhay ng pinakamatagal ayon sa Genesis 5 verse 27 ay si Methusalem. Nabuhay siya ng 969 years at namatay sa taon mismo nang naganap ang pagbaha sa panahon ni Noe. May ilang nagsasabing maaaring may water vapor canopy o tubig sa itaas na nakapalibot sa mundo noon, base sa Genesis 1 verse 6 to 7 na nagsilbing proteksyon sa ating mundo. Ang canopy na ito ay maaaring humarang sa malaking bahagi ng radiation mula sa araw na nagdulot ng isang napakagandang kondisyon ng pamumuhay at kalusugan noon. Nang bumagsak ang tubig na naging baha, nawala ang protection na iyon at biglang umiksi ang buhay ng tao. Ang unang mga henerasyon ay may mas matibay at di gaanong nasira na genetic code o DNA. Sa pagdaan ng panahon, dahil sa kasalanan at pagdami ng saling lahi, humina at lumiit ang kakayahan ng tao na mabuhay ng matagal. Ang mahabang buhay nila noon ay nagbigay daan upang mapangalagaan at maipasa ang kaalaman at ang mga utos ng Diyos sa mga sumunod na henerasyon. Sinasabing ang pag-iksi ng buhay ay isang pagpapasya o limitasyon mula sa Diyos upang tugunan ang lumalalang kasama ng tao. Ayon sa Genesis 6 verse 3, bago pa man ang baha, sinabi ng Diyos na ang aking espiritu ay hindi mananatili sa tao magpakailanman sapagkat siya ay laman. Gayunman, ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. Bagaman ito ay karaniwang binibigyang kahulugan bilang limitasyon sa panahon bago ang baha. Ang ilang eskolar ay naniniwalang ito ay nagtakda ng proseso para sa pagpapababa ng maximum lifespan ng tao. Ang 120 years ay hindi agad ipinatupad sapagkat makikita sa Genesis 5 at 11 na ang mga taong nabuhay pagkatapos ng baha, katulad ni Sem at Arpaksad at maging si Abraham, ay nabuhay pa rin ng mas mahaba kaysa 120 years. Ang utos na ito ay nagtakda ng isang proseso na unti-unting nagpababa ng haba ng buhay mula sa halos 1,000 years hanggang sa 175 years ni Abraham hanggang sa 120 years at sa wakas ay ang karaniwang 70 hanggang 80 years na lamang. Kapansin-pansing bumaba ang haba ng buhay pagdating ng panahon ni Moises. Sa madaling salita, nilinis ng Diyos ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pagbaha at pinaiksi ang buhay ng tao upang malimitahan ang paglaganap ng kasamaan sa mundo. Ngunit sa ating panahon, hindi malabong mangyari at maulit ang paglinis ng Diyos sa mundo dahil nangyayari na ang kanyang sinabi sa Mateo 24 verse 12. At dahil sa pagdami ng pagsuway sa batas, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. At Mateo 24 verse 7 to 8. Sapagkat maglalaban-laban ang bansa sa bansa at ang kaharian sa kaharian at magkakaroon ng mga tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito ay simula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. At Mateo 24 verse 14. At ipapangaral ang ebanghelyo ng kaharian sa buong mundo bilang patuto sa lahat ng bansa at saka darating ang wakas.